Si Lani ang Batang Langgam. Kwento at guhit ni Paeng Ferrer. Heto na naman si Lani ang Batang Langgam, nakatingin sa malayo at pawang malalim ang iniisip. May isinulat siya sa kanyang kwaderno kaya't hindi niya napansin ang mga kaklase niyang pinagtatawanan siya. Kakaiba raw kasi siya kaya't lagi siyang tinutukso ng mga ito. Parati siyang mag-isa at walang kaibigan sa paaralan. Tama bang pagtawanan siya dahil lamang nag-iiba siya? Katamtaman ang tindig ni Lani, samantalang malamlam naman ang kanyang mga mata. Parang laging lumilipad ang imahinasyon niya, mausisa siya at laging nagtatanong tungkol sa iba't ibang bagay. Kapag may natuklasan siyang bagong kaalaman, isinusulat niyang agad sa munting kwaderno. Talaga namang napakatalinong langgam ni Lani. Nang hapong iyon, gusto niyang mapag-isa at lumayo muna sa mga kaklase niyang lagi siya pinagtatawanan. Pumunta siya sa paborito niyang lugar sa may dulo ng talampas. 5 minuto siyang umakyat sa mga sanga, sumabit sa mga baging, at kumapang sa mga dahon. Sa wakas ay nakarating na siya sa tuktok. Gustong-gusto niya ang tanawin sa pinakamataas ng bahagi ng gubat. Payapa ang mga puno at parang lumilipad ang mga ulap. Narinig din niya ang huni ng mga ibon, subalit ng hapong iyon parang may iba siyang napansin. Sa halip na magandang tanawin, may nakita siyang makapal na usok sa di kalayuan. Nasusunog ang kagubatan! Mabilis na isinulat ni Lani sa kwaderno niya ang nangyayari upang maiulat sa lungga. Hindi ba't dapat siyang balaan ang mga langgam upang hindi mabiktima sa sunog? Matapos isulat sa kwaderno, tumakbo si Lani pabalik sa lungga nila. Kailangan lumikas ng buong lungga at hindi madamay sa sunog. Upang matulungan siya, hinanap niya ang tatay niya na nooy nagtatrabaho sa paggawaan ng asukal. Patipuno ang katawan ng tatay ni Lani dahil masigasog itong nagtatrabaho kasama ang manggagawang langgam. Lagi itong abala sa paggawa ng asukal upang mapakain ng buong lungga. Napakasipag niya talaga. Itay, nasunog ang kagubatan sa may bandang kaunlaran. Balaan natin ang buong lungga. Pagmamadaling babala ni Lani. Lumilipad naman ang imahinasyon mo. Pagpasensyahan mo na at marami akong ginagawa. Mamaya na natin pag-usapan iyan. Pabayang sagot ni tatay ni Lani. Paano ba mababalaan ang buong lungga kung hindi man lang pakinggan si Lani ng tatay niya? Samantalang sa papalaki at papalapit ng papalapit ang higanting apoy. Nariyan na ang dabuhalang apoy at kaunti na lamang ang natirang oras. Dahil dito ay naisip ni Lani na dumiretso kay Haring Langgam. Si Haring Langgam lamang ang kakayang magdesisyon tungkol sa ganitong bagay. Siya lamang ang makakatulong sa buong lungga ng may langgam. Matangkad ang tindig ni Haring Langgam. Nakasuot siya ng kapa at ng korona. Siya ang pinakamataas na pinuno sa buong lungga. Magaling siya magdesisyon at magbigay ng payo. Totoong napakalawak ng karunungan niya. Matapos ikwento ni Lani na nasunog ang kagubatan, pinagtawanan siya ng mga tauhan ni Haring Langgam. Naalala niya tuloy kung paanong pinagtawanan din siya ng mga kaklase niya. Magtataka ka pa kung bakit paminsan-minsan gusto niya na lamang mapag-isa. Pero hindi niya pinansin ang mga halakhak nila. Hindi siya sumuko dahil kailangan niyang kumbinsahin ang Haring Langgam upang maiwasan matumpok ng apoy ang mga kapwa nila. Upang maniwala si Haring Langgam, ipinakita ni Lani ang kwaderno niya kung saan nakasulat ang nakita niyang sunog sa gubat. Subalit tinabig lamang ito ni Haring Langgam. Magyaring tumahimik ka na, isa ka lamang batang langgam at wala ka pang nalalaman. Pasigaw ni Haring Langgam. Nahulog sa lupa ang kwaderno ni Lani, kasabay nito'y umiyak siya dahil wala mang naniwala sa kanya. Pero hindi ba't batang langgam ay may alam din? Hindi ba't kahit mga batang langgam ay may maitutulong din sa lungga? Sa gulat ni Haring Langgam at ng mga tauhan niya, napuno ng usok ang buong silid niya. Nasusunog ang kagubatan! Nasusunog ang kagubatan! Sigaw ng mga langgam sa labas. Tama nga ba si Lani, ang batang langgam? Dapat ba'y nakinig ng mas maaga sa kanya ang Haring Langgam? Agad na ibinalita sa buong lungga ang paglikas.
Tumigil ang mga manggagawang langgam sa paggawa ng asukal, disiplinadong lumabas ng lungga ang bawat pamilya kasama rito si Lani at ang tatay niya. Hawak pa rin niya ang kwaderno niya. Sama-sama silang tumawid ng ilog patungo sa kabilang ibayo. Kahit na sobrang laki ng apoy sa likod nila, hindi sila naabutan ng sunod sa kabila ng pampang. Ginamit nila ang bangka ng mga dahon. Siguro mas marami silang mailigtas na gamit kung mas maaga silang nakinig kay Lani. Nang makatawid ang buong lungga, pinarangalan ni Haring Langgam si Lani ng isang gatimpala. Hindi na siguro kailangan banggitin ang tapang at pagpupursige niya kahit walang nakinig sa kanya nito nung umpisa. Hindi na rin siya pinagtatawanan ng mga kaklase niya dahil dito. Magmula sa araw na ito, ipagpapayag ko na papakinggan ko ang bawat langgam sa ating lungga, maski ang batang langgam, wika ni Haring Langgam habang papalubog ang araw.